All right. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat na naandito sa event natin right now. So ayan, so time check. It's already 6:01 p.m. sa Pinas time. So ayan. So pakitype naman po ako diyan ng blessings if you hear me loud and clear para talagang clear yung nagsasalita sa harapan nyo. And also, I think mas maganda, mas marami tayo dito, everyone, kasi yung magto-talk talaga, talagang napaka, tawag dyan, legit when it comes sa result, especially, isa siya sa mga founder ng community natin dito sa Digital Biz Community. So, mas maganda, mas marami tayo dyan, mas maganda tayong participant, especially mga OFW, employee or anumang background ng ano kasi sa lahat open tong ano natin ngayon, itong event. This is for all professions, so very talaga. Ayan, sorry. Ayan, so paki-share naman po ng link everyone para talaga mas maganda. Ayan, so paki-type naman po ako diyan ng blessings kung gusto niyo, kung excited na kayong matunghayan kung sino ba yung participant or kung sino ba yung speaker na talagang magto-talk sa atin. Ayan, so before that, syempre magpapakilala na muna yung speaker, yung ano ko, tawag dyan, yung host, kung sino ba yung magsasalita sa harapan nyo. By the way, my name is Mike Jan Bernaldez. I'm from Bicol. Yan, so I am a student na natulungan ng Digital Biz Community na magkaroon din po ng income or result dito sa community natin. So ayan, shout out natin yung mga nakapag-open cam. Ayan, of course. Ayan, shout out. Shout out kay Coach Gary. Ayan. Shout out po kay Ma'am Rachel. Shout out po. And of course, shout out po sa pinakamaganda nating speaker, sa mentor natin right now. Mentor Jessica Mersal. Shout out po sa Australia. Ayan. Ayan, shout out po sa lahat na naandito sa Zoom event natin right now. Ayan, keep sharing the link everyone para mas marami po tayong matulungan and maturuan about sa business natin. Ayan. And also, pakitype naman po ako ng blessings ulit kasi sino bang hindi gusto ng blessings? Ayan. So pakitype naman po ako ng blessings ulit kung talagang gusto nyong makilala na agad yung speakers natin na talagang napakaganda, napakasigla. Ayan. So I think before ko siya tawagin, unahin ko muna tong video na talagang makakapagbigay din ng idea kung sino ba yung magto-talk sa atin right now. Ayan, so 2 minutes left bago tayo mag-start kasi para mas marami kasi 20 participants pa lang tayo nandito sa Zoom natin right now. So again, kindly open cam po pala sa lahat para pagsalita ng ating speakers right now, talagang nakikita niya kung sino yung mga nakikipag-communicate and also yung mga nagpa-participate sa event natin right now. Ayan. Again po, pa-open cam po ng camera para po talaga mas makita natin yung bawat isa. Ayan. Ayan, so I think maganda na rin na na nagko-comment din tayo na dito sa event natin para talaga makita natin and ma-shoutout din natin yung mga OFW na leader natin dyan abroad. Ayan, so Tech, ano naman po, paki-share po ng video ng ating speakers. Rising up, took my chances, went the distance, will to survive. And he's watching us all with the eye.
Ayan, Easy Top 500, Millionaires Club, Top 50 Elite, Global Ambassador Prime, six-figure earner, and multiple car achiever. Let's all welcome Mentor Jessica May Peralta. Let's do this. Hello, everyone. Hello, hello. Are you ready for a comeback? Are you ready? Hi. Hello sa lahat na nandito. Hello, Sir John. Kumusta kayo dyan sa Nigeria? Meron tayong branch dyan. May branch tayo ng office dyan sa Nigeria. And hello, Rachel Prince. Hello, Ma'am Rachel. And hello, MJ. Thank you, MJ, sa napakagandang introduction. Hello, Gary. Kumusta? Galing ka ng ano? Saan nga yun? Samar? Tama, di ba? Nakabalik ka na sa hub. Ayan. Hello sa inyong lahat dyan. Hello, Ma'am Daisy. Kumusta ka dyan sa Japan? Okay, hello. Ayan, thank you so much guys for attending. Hello, Lance. Ayan, anong kinakain mo, Lance? Ayan, anyway, ano na lang, thank you so much sa time nyo ngayon. So, ngayon, marami tayong pag-uusapan. Hello, Kenneth, Shai. Marami tayong pag-uusapan about sa bago nating ano ngayon, topics for Zoom training. Yun, Northern Summer, yes. So, we're gonna talk about the universal profession, which is digital business, na ito bagay sa lahat ng trabaho. May trabaho ka man o wala, bagay na bagay ito sa'yo. Okay, ayan, mag-share screen lang ako. Wait lang po. Okay, so thank you din pala sa tech, kay Leonard Ranyola. Thank you so much, Leonard, sa walang sawang pagtitek. Okay, ayan. Okay, so nakikita ba ang aking screen? MJ? Yes po, Wait, Mentor. okay, sige. Ayan, so dito na lang siya sa kabila. Ayan, so thank you so much again, MJ, sa very exciting na hosting. And I would like to welcome everyone sa ating training today. This is the Universal Opportunity, Digital Business for All Professions. So, eto pag-uusapan natin na alam mo yon, maganda talaga ang digital business. Kahit ano man ang ginagawa mo sa buhay, kayang-kaya mo talaga tong gawin. Alright? Okay. So, unang-una, yeah, I'm Jessica May Peralta. I'm a Millionaires Club member, Global Ambassador Prime, Car Achiever, Travel Achiever, Speakers Bureau, Hubs Owner, Top 20 A1, Top 50 Elite, Top 500 AIM Global, Board Advisor ng AIM1 Prime Elite, co-founder ng DigiBiz Community, and I'm the founder of Billionaires International Family. Yun. So, eto. Wait, hindi ko kasi makita. Wait lang po ha. Yun, okay. So, yan. So, nakikita naman ano? Nakikita naman MJ? Yes Coach po. MJ? Okay, sige. So guys, alam natin na bawat profesyon, whether ikaw ay OFW, nurse, teacher, call center agent, estudyante ka, admin staff, self-employed rider, factory worker, o kahit housewife, may kanya-kanyang challenges, di ba? May kanya-kanya tayong problema, pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba man tayo ng trabaho, pero iisa ang common goal natin, which is ang umasenso, magkaroon ng mas magandang buhay at makapagbigay ng mas maayos na future sa family. Yun. So, yun naman talaga yung pinaka-purpose natin kung bakit tayo nagtatrabaho, bakit tayo masipag, bakit tayo matyaga, bakit tayo, kumikita ng pera. It is for, for success, for abundance, prosperity, and syempre, makapagbigay ng magandang buhay sa family and maayos na future sa ating pamilya. Tama, di ba? So, whatever man na ginagawa mo, we salute you. Kumbaga, we respect everyone's profession. Yun. Pero, syempre, kung ikaw, you're aiming for something better, kung gusto mo talagang, mas kumita pa ng malaki, mas mabilis mong makuha yung, for example, gusto mo na mag-retire, gusto mo na umuwi sa Pilipinas para makasama yung family mo,
there is also another way in doing that. Okay? Hindi lang talaga pagiging empleyado ang sagot, pero meron ding negosyo. Meron ding negosyo at meron ding digital business. Okay? And yan, aminin natin na marami sa atin ang pagod na sa traditional na trabaho. Kulang ang kinikita kahit doble kayod. Wala tayong time freedom. Walang assurance na aasenso tayo sa current situation natin. Tama po. So, kung yung mga nandito, kung ano man ang trabaho nyo, 'di ba? Ilang taon mo na ba 'yan ginagawa? Nakakapag-ipon ka ba? 'Di ba? Padala ka lang ng padala ba? Kada kinsenas ba, ano, sapat ba sa'yo o kulang pa yung sinasahod mo? Ako, naalala ko na ng empleyado ako, kumikita ako yung sahod ko sa kinsenas, pambayad sa utang. 'Di ba? Tapos hihilain mo yung 30 para magkaroon ka ulit ng pera. Tapos pambayad ulit sa utang. Pagkabayad sa utang, may konting natitira, titipirin mo yung sarili mo, pangkain mo. So, yun po yung nangyari sa akin. Tapos, doble kayo, nagpa-part-time pa ako. There was a time na umaga, nagpa-part-time ako, nagtuturo ako ng English sa mga batang Chinese. Tapos, paghapon, hanggang gabi, pupunta naman ako sa isang call center na nagtatawag ako sa Korea para magturo ng English. So, yun yung ano ko, yun yung ginawa ko. Kaya sabi ko, nung nagtatrabaho ako ng matagal na, sabi ko masipag matyaga naman ako. Nagka-part-time pa ako, may OT pa ako, bakit wala akong naiipon? Yun yung naging mga tanong ko sa sarili ko. So yun. So another thing, pag empleyado ka, wala kang time freedom kasi nakatali ka saan? Sa oras ng pagtatrabaho. Usually, pag mga empleyado, gising ka ng 6, di ba? Pasok ka ng 8, trabaho ka hanggang alas 5 ng hapon. Aalis ka ng office ng alas 5 kung di ka nag-OT. Tapos, di ba, darating ka sa bahay mo alas 8. O, kung maswerte ka, kung pagdating mo ng alas 8, may nakahain na sa yung pagkain. Pero kung hindi, anong meron? Siyempre, magluluto ka pa, di ba? Ang iba naglalaba, naglilinis, mga ganyan. So, wala talagang pahinga. So, iba pa rin talaga yung kumikita ka ng maganda, tapos, alam mo yun, may time ka sa family, di ba? Hindi ka nararush, tapos hindi ka pressured, tapos, alam mo yun, nakakapamasyal ka. Yun. So, iba pag may freedom ka. Yun. And eto, that's why we are here today to open your mind to a universal opportunity na hindi limited sa isang profession lang at yan ang digital business. So, ang digital business, hindi lang siya pwede sa isang tao. Okay? Hindi lang siya pwede sa isang tao, hindi lang siya pwede sa isang profesyon. Kahit anong ginagawa mo, ano ang background mo, anong profession mo, pwede to sa'yo. Okay? Isa itong oportunidad na pwede sa kahit sino, basta open, matuto at handang magsimula. Kahit part-time, kahit walang experience, kahit simpleng phone lang ang gamit. Exactly. Marami po dito sa digital business ang mga walang pinag-aralan, hindi nakapagtapos sa pag-aaral, hindi naman, alam mo, galing sa mahirap na family, meron namang galing sa middle class, merong galing sa mayaman, meron naman mga professional, merong hindi professional, merong mga janitor, merong mga engineer, may doktor, may mga walang pinag-aralan. Pwedeng-pwede po ito sa lahat. Ang pinaka-importante na kailangan mong meron ka dito para umasenso ka is an open mind and willingness to learn. Yun po talaga yung pinaka-importante. Okay? Yun. Eto, pag-usapan natin to. Ano-ano ang karaniwang trabaho at sitwasyon ng mga Pinoy sa ibang bansa at sa Pilipinas? So, isa-isahin natin. Eto, pinakauna, seaman. So, etong mga seaman na to, di ba, ang pangarap nila, di ba, makapagbigay ng magandang buhay sa family. Maganda magseaman kasi malaki yung kita at tapos nakakapunta sa iba't ibang bansa. Yan na yan ang rason ni Mentor Jerwin yun nung nag-seaman siya. Okay, yun. So, kasi marami kami nakikilala mga seaman na magaganda yung buhay, di ba? Pero at the back of that, ang daming problemang nangyayari. Ito po, number one, ano yung tatlong karaniwang problema na nararanasan ng mga seaman? Number one, matagal na pagkakalayo sa pamilya. Mahabang buwan sa dagat, malayo sa mahal sa buhay, at madalas hindi nakakadalo sa importanteng okasyon. Number two, walang kasiguraduhan sa kontrata. Hindi garantisado ang susunod na biyahe. Kaya may kaba kung kailan uli magkakaroon ng trabaho. Ito na experience to ni Mentor Jerwinyo. Diba? So,
Actually, ang kwento niya, nung unang layag niya, yung unang labas niya sa pagiging seaman, alam niyo ba kung saan? Sa Iran. Sa Iran po, sa Middle East. Yun po yung first na alis ni Mentor Jerwin niya sa Iran. So imagine niyo na lang po ngayon, di ba yung Iran merong gera doon ngayon. So sabi ng tatay namin, huwag ka nang pumunta dyan kasi mamamatay ka dyan. So si Mentor Jerwin niya naman, alam mo, siyempre malakas yung loob, tas excited. Unang trabaho niya, unang layag as a seaman. Sabi niya pa, kung mamamatay ako, pumunta pa rin siya doon. Yun. Yun, buti na lang, di ba, naging safe si Mentor Jerwin mo. Ayan. So, walang kasiguraduhan kasi lahat ng OFW, di ba, pag lumabas ka ng Pilipinas, walang nag-aalaga sa iyo, walang nagpoprotekta sa iyo, ang kaliwang kamay mo talaga ay nasaan? Nasa peligro. So, yun po yung pinaka nararanasan talagang problema ng mga OFW, especially seaman. Kasi ang dami pong potential na pwedeng mangyari, pwedeng malunod, mahulog ka sa barko, 'di ba? Ano pa, lumubog yung barko. Actually, ako may kilala ako na lumubog yung barko nila. Costa Concordia yon. Sa lumubog yung barko nila, it's a cruise ship. Yun, lumubog. Cruise ship pa. Cruise ship lumubog. Tapos ngayon, syempre, kailangan nilang i-rescue, i-safety lahat ng mga tao muna bago sila. 'Di ba? Before them. Passengers muna, before the crew. So, yun. So, imaginein mo yan. And number three, kulang sa long-term financial plan. Malaki man ang kita, pero madalas nauubos sa padala at gastos, kaya walang sapat na ipon o investment para sa future. Tama. So, imagine, di ba, padala ka ng padala, o yung pinapadalan mo naman, saan napupunta yung pera? Tuition, kuryente, tubig, bahay, renta, di ba kung ano-ano. Buti kung yung pinapadalhan mo ay marunong mag-manage ng pera, yun, maswerte ka doon. Pero mas iba pa rin, karaniwan kasi ng mga Pinoy, pag merong pera, ano ang Pinoy? Gastador. One day millionaire, di ba? Luho dito, luho doon, shopping dito, gastos doon. So, kaya walang naiipon. Yun. So, ito po yung tatlo sa karaniwang problema ng mga seaman. Yun. So, buti na lang kasi nakita to ni Mentor Jerwin mo na digital base. So, dito po nagbago yung kanyang buhay. So, dito po nagkaroon ng mas magandang direksyon yung buhay niya. Yung sipag, tiyaga, na ilagay niya sa tamang company, sa tamang direksyon. Tapos, ito na po yung nangyari sa kanya. This is just his income for May. 1 month income po is 198,500. So imagine mo kung nagsisiman ka, dapat abutin mo to ng ano, dapat ang dami mong ranking na itataas bago ka umabot ng ganitong income. Pero si FJP mo hindi niya kailangan mag-exam, maglayag ng barko kung saan-saan na bansa, 'di ba? Para kumita ng ganito. Kumikita siya ng nasa Pilipinas, nasa loob ng bahay, kailangan mo lang ng internet, cellphone, kailangan mo lang ng tamang sistema sa Facebook para kitain mo to. 'Di ba? So, yun. So, sana kung may mga seaman na nandito, sana ma-inspire kayo and mag-try kayo sa digital business kasi dito na yung simula ng pagbabago ng buhay niyo. And another thing, ito mga residents sa abroad, di ba? Ang daming mga Pinoy na ginusto na pumunta sa ibang bansa para doon na sila manirahan. Tama? Pero alam niyo ba, marami ding ang mga karaniwang na-experience nila, number one, homesickness at emotional struggle. Kahit permanent resident na, nananatili ang lungkot at pangungulila sa pamilya at kultura ng Pilipinas. Even me, I'm here in Australia, namimiss ko yung mga pagkain, namimiss ko yung warmth, namimiss ko yung, alam mo yung happiness na nandiyan, namimiss mo yung mga resorts and everything, yung culture, di ba, yung warmness ng mga tao, yun. And number two, high cost of living. Malaki ang kita, pero malaki rin ang gastos sa renta, bills, taxes, at padala sa Pinas. Kaya minsan, halos walang natitira. Exactly. So, alam nyo guys, pag nakatira ka sa ibang bansa, kumikita ka nga ng dollars, pero dollars din ang gastos mo, 'di ba? So, wala, ganun talaga. Marami kang bills kahit nasaan ka, may bills ka pa rin. Kaya kung hindi mo kontrolado ang bills, ang kontrolado mo ang income mo, yung income mo na lang ang palakihin mo. 'Di ba? And number three, limited time and burnout. Busy sa trabaho, household, o multiple jobs, kaya kulang ang oras para sa sarili, pamilya, at growth opportunities. Exactly. Ang dami kong kilala ng mga residents sa abroad na walang time sa family. Yung
mag-asawa, hindi sila nagkikita lang sila pag Saturday, Sunday, pag walang trabaho. Imaginein mo, nag-asawa ka pa, tapos hindi pala kayo magkikita. 'Di ba? So, iba-iba ang ibibigay sa'yo ng digital business kasi ang digital business, kahit nasa bahay ka lang, tawag nito, mas magagampanan mo yung trabaho mo as parent na habang kumikita ka na nasa bahay ka lang. 'Di ba? So hindi mo kailangan pumunta ng opisina every day, 'di ba? Para magtrabaho, para makisama sa boss mo, 'di ba? Ito na kahit nandito ka lang, harap mo laptop, cellphone, internet, may sistema kang tama, 'di ba? Magagawa mo yung trabaho mo. Yun. So, ito po yung mga leaders natin, 'di ba? Shout out kay Ma'am Daisy, hello po, resident sa Japan. Pero ito, alam ko nag 300,000 na to. And we have also a resident in Spain. This is Ate Nerissa. Yan, nag 50,000 na po siya. Ayan. So, another thing is domestic helper. Yun. Sa domestic helper, alam mo, ang dami kong mga kakilalang mga OFW na domestic helper, mga leaders natin na domestic helper na talagang nahihirapan sa trabaho, 'di ba? Meron nga akong isa na client na ah, nasa Saudi siya, Saudi o Kuwait, 'di ba? Tapos yung allergy na siya sa chicken. Yung chicken na kinakain nila parati, yung kilikili niya, nangingitim na dahil sa chicken, nangangati na dahil sa chicken. 'Di ba? Tapos yung oras ng pagtatrabaho, walang oras na, yun, may stop yung trabaho mo. Unlike pag nasa opisina ka, 8 to 5, tapos yung trabaho mo, di ba? Pero pag domestic helper ka, kahit gabi natutulog ka, pwede kang gisingin ng amo mo, di ba? So, yun. And yan. Anong problema ng mga domestic helper? Pagod at walang pahinga. Mahabang oras ng trabaho, minsan walang day off at madalas under pressure. Malayo sa pamilya at walang emotional support. Nakakaranas ng lungkot, homesickness at minsan ay isolation. Imagine mo yung may problema ka, di ba? Problemado ka na sa Pilipinas, problemado ka pa di sa abroad, wala kang pahinga, napupuyat ka, nagugutom ka, 'di ba? Allergy ka na sa chicken, allergy ka na sa kinakain dyan, 'di ba? So, wala. Um, Minsan hindi pa maayos yung amo mo, 'di ba? Minsan inaabuso ka pa. So, yun. So, napakahirap na maging domestic helper. Yun. Mababang kita at walang ipon. Fix ang sahod, pero mataas ang gastos at padala. Kaya hirap makapag-ipon o magplano para sa future. Tama. Marami akong kakilala na domestic helper na yung sahod nila, padala na lang, pambayad utang. 'Di ba? Kasi yung family nila, nagkanda utang-utang doon kasi akala nila ang laki ng pinapadala ng domestic helper. So, utang ng sofa, utang ng TV, utang ng tawag nito, utang ng sapatos, ganyan. 'Di ba? Ang daming ganyan sa Pilipinas na inuutang na yung gamit inutang na, ibabayad na lang saan? Ibabayad na lang pag may padala na. So, ang nangyayari, yung padala, pambayad na lang sa utang. Yun. So, ito yung mga karaniwan na problema. So, nakakatuwa kasi meron tayong mga clients sa domestic helper din. Ito si Maria Odonio from Kuwait na unti-unti nang nakakapag-ipon. Alam mo, may mga nakakausap ako mga OFW, sabi nila sa akin, okay lang yung konti lang, kahit konti lang muna, basta meron. 'Di ba? Iba kasi yung feeling na yung wala kaysa meron, tama? Yung simpleng 5,000, 10,000, masaya na sila kasi nakikita nila na may naiipon sila kahit pa konti-konti. Eh, paano kung 150,000 na yung income mo? Actually, ito si Evangeline Bolioso from Kuwait din, domestic helper. 170,000 na po yung income niya. Yun, savings niya na yun, di ba? Ay, alam ko 190,000, di ba? Coach Nell, ito upline to ni Coach Nell, I think 190,000 na yung savings nito. Yan. And caregiver. So, ito naman, mga caregiver, nag-aalaga ng mga matatanda. Karamihan ng kakausap ko ng mga caregiver is nasa Taiwan and nasa Europe. Yun. Kasi maraming matatanda sa Taiwan, sa Europe na kailangan alagaan. Ayan. So, ito naman, number one, ang mga karaniwang problema na nararanasan ng caregiver, emotional and mental stress, laging nag-aalaga ng may sakit o matatanda, kaya emotionally draining at minsan nakakaranas ng burnout. Number two, physical fatigue. Mabigat at demanding ang trabaho, madalas kulang sa pahinga o tulog. Yes, kasi
kapag, alam mo yun, kapag nagrarant o nagtatantrums ang mga inaalagaan, di ba? Ah, hindi ka rin makatulog o kaya pag may sakit, hindi ka rin makatulog. Yun. Number three, mababa o limitadong kita. Malaki ang responsibilidad pero kadalasan hindi sapat ang sahod para sa long-term financial goals. Exactly. Imagine mo na lang ha, sa'yo nakasalala yung buhay ng matanda. 'Di ba? Pag namatay yan, may kasalanan ka doon. Kaya hindi mo pwedeng hindi siya talagang alagaan at pukusan, 'di ba? So, pero yung purpose at yung ginagawa mo hindi nabibigyan ng tamang compensation, 'di ba? So, yun po yung nagiging problem. Ayan. So, ito po, caregiver, si Ate Jenny Sumergido. Ayan. So, nasa Italy po si Ate Jenny. And matagal na po siyang caregiver doon. So, she's very happy na, alam mo yun, kumikita siya as caregiver sa Italy, pero meron din siyang naiipon dito sa Pilipinas. Ayan. So, na-realize niya na hindi talaga pang forever ang pagiging caregiver. Kaya, nagpa-prepare din siya sa kanyang future. Ayan. So, nakakatuwa ang mga, ang mga Pinoy sa abroad na kahit kumikita na meron pa rin silang side income. Yun. And of course, machine operator. Ito, karaniwan din na OFW sa ibang bansa. Ito yung mga trabaho. Yun. So, machine operator, dapat yung alam mo yun yung makina dapat parating nagwa-function or else 'di ba mapepending yung trabaho. Ayan. So, ito ano yung mga karaniwang problema? Pagod at health risk. Mabigat at paulit-ulit ang trabaho, exposed sa ingay, init at makina na pwedeng makaapekto sa kalusugan, low to fixed income, limitado ang sahod kahit mahirap ang trabaho at kadalasang kulang para sa long-term goals. Number three, walang career growth o plan B. Madalas nauulit lang ang trabaho araw-araw, walang malinaw na promotion o alternative source of income. So tama talaga, imagine, 'di ba? Ano ka, exposed ka sa health risks. Yung paano kung yung makina ay biglang nasira, 'di ba? Pumutok, 'di ba? O kaya nawala ng tornilyo tapos nadaganan ka ng makina, 'di ba? So napaka-risky. Pero yung income, yung sahod, hindi siya worth it. 'Di ba? And ito, isa sa mga machine operator sa ibang bansa, si Mentor Roy, 'di ba? So 3 years OFW sa Japan, tapos ngayon Millionaires Club na siya dito sa ating digital biz community. So nakakatuwa kasi isa sa mga OFW na natulungan natin dito sa community. And syempre, construction worker o skilled worker, 'di ba? So maraming ganito sa Pilipinas at sa abroad. 'Di ba? Yung risk, yung alikabok, yung alam mo yun, yung pagod, puyat. So ito yung mga problema, delikado at mabigat ang trabaho. Mataas ang risk sa injury, aksidente at sobrang physical na pagod araw-araw. Number two, hindi stable ang kita. Project-based lang ang trabaho, kaya kapag walang project, walang kita. Number three, kulang sa long-term financial plan. Kadalasan sapat lang ang kita sa pang-araw-araw, walang naiipon o investment para sa future. So, tama po talaga to. Kaya dapat, alam nyo, maganda ang digital business kasi kahit construction worker ka, sa mga oras ng pahinga mo, sa weekends, wala kang trabaho, sa rest day, pwede mo tong gawin. Yun. Ito, isa sa mga construction worker na kasamahan natin dito. Nagsimula sa wala, nangutang para magkaroon ng account. So, ito na po, from Silver Executive, Gold Executive, Millionaires Club, Global Ambassador. So, ito na po siya ngayon. Diba? So, nagbago yung buhay dahil sa ating community. So, production operator, di ba? Ito yung mga gumagawa ng mga biskuit, tinapay, yung mga ganyan. So marami din po ito sa Pilipinas, 'di ba? Mga factory sa Laguna, sa Bulacan, tapos sa ibang bansa. 'Yun. So ano yung mga problem nila? Physical strain and health risk, matagal na pag-upo, vibration ng makina, exposure sa alikabok, o init na maaring makaapekto sa katawan at kalusugan, job instability. Kadalasan project-based lang ang trabaho. Kapag tapos na ang project, kailangan muling maghanap ng work. Limited income growth, fixed o limitado ang sahod, at kaunti ang opportunities for promotion or financial advancement. Tama talaga. So,
Hindi po masama ang pagtatrabaho, pero masama kung yan lang, dyan ka lang po talaga aasa. Dapat magkaroon ka ng side hustle, okay? So ito po si Daisy Ree Palpatok. So si Mentor Daisy Ree, dati po siyang gumagawa ng mga biskwit, di ba? Yung mga ganyan, mga chichirya, yan. So yun, so production operator po to. Tapos ngayon, Millionaires Club na sa ating community. 'Di ba? Ayan. So, hotel and restaurant worker, marami po ito sa Middle East, 'di ba? Sa USA. Yan, maraming ganyan. So, ito po, mga problem nila, long hours and physical exhaustion. Mahabang oras ng trabaho, madalas nakatayo buong araw at stressful lalo kapag peak hours. Low to moderate pay. Mataas ang demand sa trabaho pero kadalasan hindi sapat ang sahod para sa savings o long-term goals. Limited career growth, paulit-ulit ang routine. At madalas mabagal ang promotion lalo na sa frontline position. Yes, kasi bago ka ma-promote, may nauna sa'yo, nakapila bago ang promotion. So ito po si Mentor Mitch Dumagyao. So dati siyang receptionist, ngayon Millionaires Club sa ating community. 'Di ba? So ang ganda kasi digital business, kahit anong profession mo, kaya mo tong gawin and kaya mo maging successful. Eto, mga nurse, di ba? So, alam niyo naman ang mga ginagawa ng nurse pag may sakit ka, nandyan sila, di ba? Mga emergency. Yun. Anong problema ng nurse? Overwork and understaff. Madalas kulang ang tao sa ospital, kaya sobrang dami ng pasyente, pagod ang nurse. Low salary versus high responsibility. Malaki ang sakripisyo at responsibilidad, pero kadalasan hindi sapat ang sahod, lalo na sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, karamihan ng mga nurse sa Pilipinas pumupunta talaga ng ibang bansa kasi nandoon yung tamang sa pasahod sa kanila. Pero grabe naman ang toxicity, napaka-toxic ng trabaho sa hospital plus sobra talagang pagod sila. Yan, emotional and mental stress, araw-araw silang humaharap sa life and death situations. Kaya mataas ang emotional pressure sa kanila, 'di ba? So, yun. Alam nyo guys, lahat ng trabaho naman may emotional and mental stress, pero dapat magaling lang talaga mag-control. Eh magaling lang. Meron kayong outlet na lalabasan ng stress na 'yan. So nakakatuwa kasi ito si Mentor Kevin Herrera, 'di ba? So nurse siya, nurse, 'di ba? Nakakatuwang isipin pero hindi siya nagpatuloy sa pagiging nurse. Nag full-time siya sa digital business and now he is part of Millionaires Club. 'Di ba? Nakakatuwa kasi ang daming profession from different professions, all walks of life. Kaya mo maging successful sa digital business. Ito din, nurse din, midwife, 'di ba? Nag-aalaga ng mga newborn baby pero ngayon Millionaires Club na. Yun, security guard, di ba? Ang dami nating nakikita ng mga security guard sa mga malls, sa mga buildings, mga ganyan. Anong problem nila? Mahabang oras ng trabaho. Kadalasan 12-hour shift o higit pa. Walang day off kaya physically exhausting. Mababang sahod, and lack of career growth, 'di ba? So yan po yung mga nararanasan ng security guard. And good news kasi meron tayong security guard. Ngayon, naging Millionaires Club. Ayan, si Mentor Drummer Magsayo, security guard sa Qatar, nag-abroad, ngayon, naging Millionaires Club sa ating community and he is spending his time sa family ngayon sa Pangasinan habang kumikita ng malaki. 'Di ba? So nakakatuwa. And also this one, si Mentor Ali Mantil, security guard din ngayon, Millionaires Club na rin siya. And he is spending his time din sa kanyang family, 'di ba? So nakakatuwa kasi ang dami nating mga nabago from different walks of life, different backgrounds. Yun, mga teacher, di ba? Kaway-kaway sa mga teacher dyan. Meron bang teacher dito? Si Teacher Dom, si Teacher Irene, di ba? At marami pang education graduate. Ayan. So, ano mga problema ng teacher? Mababa ang sahod, mataas ang gastos. Ayan. Ano pa? Pagod sa dami ng gawain. Walang time for personal growth or side income. Tama, ako nakaka-relate dito. Hindi lang pagtuturo ang trabaho nila, may lesson plan, reports, activities at kung ano-ano pa. Laging puyat at stress pero kulang ang appreciation. Tama. Alam niyo ba yung mga teacher, parang bahay na nila yung eskwelahan. Halos wala silang time para mag-spend sa bahay nila. Parati lang sila nasa school. 'Di ba? So yun, ano pa, kahit gaano kasipag,
madalas hindi sapat ang kita, lalo na kung may pamilya bill sa sariling gastusin. Minsan nga, sariling pera pa nila ang ginagamit para sa mga gamit sa klase. Yes, when I was studying sa elementary, yung teacher ko nagbebenta ng ano, ng ice candy, ng puto, ng lumpia at kung ano-ano pa pandagdag sa kanilang income. O, di ba? So, grabe. Yun. So, ito po, isang teacher, si Teacher Irene Madrona, o, di ba? So, nagtuturo siya sa Batangas, sa mga preschool. I don't know kung preschool to. Yun. So, yun. So, ngayon, di ba, teacher pa rin naman siya, pero kumikita siya ng malaki. So, imagine mo, sa isang buwan, kumita siya ng 105,989. Diba? Ayan. So, ito, mga call center agent. So, ako po, I've been a call center agent for many years, 'di ba? So, nagbebenta ako ng magazine sa USA, nagre-recruit ng volunteers for American Diabetes Association. Yun, nagtuturo ako ng English sa mga Koreano, 'di ba? So, yan, yung naging work ko. And anong kadalasan na problema dito? Graveyard shift at health issues. Exactly. Ilang beses ako nagkakasakit when I was in call center and na-aggravate pa yung aking goiter. Yun, hindi sapat ang sahod sa gastusin. Exactly, kahit may night differential at incentives, kulang pa rin minsan ang kita, lalo na kung may utang, pamilya o pinag-aaral, hindi makapag-ipon. Tama. And of course, walang time freedom. Imagine mo, gising ka sa gabi, tulog ka sa umaga. Shifting schedule, OT as strict metrics, konti lang ang oras para sa sarili, pamilya at pahinga. Parang nauubos ang oras sa work lang. Tama po talaga. So, eto, good news kasi meron tayong isang call center agent. Diba, this is Mentor Lea Chodoro. Nag-ano siya, naging call center siya sa Sutherland, Legazpi, and ilang taon din siya nag-call center. Pero ngayon, Millionaires Club sa ating community. So, nakakatuwa, no? Ang daming good news kasi iba't ibang profession mo, kaya mong maging successful dito sa digital business. Eto, mga sales clerk, alam nyo naman, yung pumunta ka sa SM, sa Robinsons, may mga sales clerk, 'di ba? Pumunta ka sa mga bilihan ng mga cellphone, may mga sales clerk dyan. So, anong mga problema? Mababa ang sweldo, mahaba ang oras, walang job security o career growth, kulang sa oras para sa sarili o pamilya, 'di ba? So, yan po yung mga problema. Pinaka-problema dito talagang mababa ang sweldo, 'di ba? So, eto si Mentor Joanne Pacquiao. Dati siyang SM clerk, sales clerk siya sa SM, 'di ba? Pagkakanda-ganda, sales clerk. Ngayon, mas maganda lalo at mas sexy dahil Millionaires Club na siya sa ating community. Diba? Ayan. So, ito naman si Mentor Jerwin Rebuse, Sales Associate. Ngayon, Millionaires Club sa ating community. Diba? So, yun. Nakakatuwa. Admin staff or office worker. So, alam niyo naman to, nagtatrabaho ka sa opisina, pasok ka ng alas 8, labas ka ng alas 5, di ba? Dami mong paperworks, maraming trabaho, mababa ang sahod. Routine work, walang growth, kulang sa time, freedom, at side income. So, ito po, actually, naging office staff din po ako, pero nakakabagot talaga. Routinary ang trabaho dito, di ba? Tapos, ang dami pang pinapagawa sa'yo ng boss mo. Tapos, kung mag-vacation leave ka man, pagbalik mo sa damakmak ang trabaho. Tama, di ba? So, ito po si Mentor Selena, dating office staff sa DENR, pero ngayon, Millionaires Club sa ating community. Diba? Ang daming nababagong buhay ng ating community. And may service crew din, diba? McDonald's, Jollibee, diba? Anong problema ulit? Mababa ang sahod, mabigat ang trabaho. Walang job, security o career growth, kulang sa oras para sa pahinga o pamilya. So, ito po si Mentor Gelord pa Mental Gerald, Mang Inasal, service crew. Diba? Ngayon, car achiever, may sariling kotse at Billionaires Club sa ating community. So nakakatuwa, mga may pinag-aralan, magaganda ang trabaho, professional, kahit kung ano man ang trabaho mo dito, welcome na welcome ka dito. Yan, farmer, di ba? Mga farmer, gumagawa nagtatanim ng palay para sa rice natin, especially sa Pilipinas. Di ba? You cannot eat without rice. Kaway-kaway sa mga mahilig sa mang-inasal. Ayan. Yun. So, anong problema? Again, mababa ang kita, mataas ang gastos. Weather at kalikasan dependent. Kapag may bagyo, ubos lahat yung tinanim mo. Kulang sa support at modernong kaalaman. Yes. So, dito po sa Australia, grabe ang gaganda po ng mga palay dito. Ang gaganda ng mga trees, ng mga flowers, ng mga halaman. Talagang alagang-alaga nila.
'di ba? Pero sa Pilipinas, kumusta naman diyan? Diba? Ayan. So, ito po si Mentor Doms. Diba? Teacher by profession at naging farmer din po siya. Ayun. So, from a farmer, ngayon, Millionaires Club member po siya. Diba? So, nakakatuwang isipin na ang daming backgrounds na binago ng digital biz. Estudyante, diba? Ano naman po yung mga problema ng estudyante? Kakulangan sa baon o financial support, academic pressure at pagod, dami ng assignments, exam, deadlines, laging puyat, stress at pagod. Minsan wala nang oras para sa sarili o pahinga. Limited opportunities while studying, di ba? So yung mga problema. So yun. So good news kasi meron tayong student. Ngayon dating estudyante, ngayon millionaire circle sa ating community. So this is Ralph Flores Angeles. So student nagsimula, education, nag-graduate, cum laude, tapos hindi na po siya naghanap ng trabaho, nag-full-time na siya agad sa digital business. And good news kasi ngayon, isang part na po siya ng Millionaires Club. Ayan. So, nakakatuwa kasi ang daming good news. Yung mga undergrads, 'di ba? Kung ikaw hindi mo gusto yung course mo, hindi mo trip mag-aral, 'di ba? Palaging palakol ang grades mo. Palaging pula ang report card mo. Ito yung mga problema nila. Number one, financial struggle. Marami ang hirap magbayad ng tuition allowance at daily gastos. Unclear career direction. Hindi lahat sigurado sa course na kinuha o kung anong trabaho ang naghihintay after graduation. Pressure from expectation. Galing sa pamilya, society o sarili. Parang laging may kailangan patunayan. Maging top student, graduate on time o agad makahanap ng trabaho. Ayan. So, good news kasi meron tayong isang undergrad. Dati po siyang civil engineering student sa UST. Yun, so pinili niyang mag-pause sa school para mag-focus sa ating community. Ngayon, he is part of Millionaires Club na, di ba? So, congratulations sa iyo, Sammy Dison. Yun, so sa lahat na nandito, hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, ano man ang background mo, pwede ka ditong umasenso sa digital biz. Okay, housewife, di ba? Mga nanay dyan, mga mommies, walang sweldo pero trabaho buong araw, mahapon, nag-aalaga ng bata, naglilinis, nagluluto, nag-aasikaso ng bahay, pero madalas hindi ito nakikita bilang trabaho kasi walang sahod. Exactly. 'Di ba? Lack of personal fulfillment. Minsan nakakalimutan ang sarili nila. Feeling of being undervalued. Kahit sila ang ilaw ng tahanan, may mga pagkakataong hindi sila naiintindihan o na-appreciate. Tama po talaga. Yun. So, good news kasi marami tayong housewife dito. This is mentor Melanie Ramirez. She is a mom of six children, di ba? Anim na anak. Pero ngayon, um, ilang beses na po siya nag-top 1 sa Bicol, Millionaires Club, kumita ng malaki. 'Di ba? May sariling kotse, car achiever, 'di ba? So nakakatuwa kasi even mga housewives kaya pala 'tong gawin, 'di ba? And of course, ito po isa pang housewife si Mentor Jessil. 'Yun. So she is a single mom, two kids, meron siya, tapos yun, ginapang niya yung kanyang family and nakita niya yung digital business ngayon, she is part of Millionaires Club, di ba? So nakakatuwa. Yan. And self-employed, mga sariling may mga negosyante dyan, di ba? Yun, walang consistent na kita. Sila lahat ang gumagawa, walang time freedom. Exactly. Pag self-employed ka, wala kang empleyado. Kaya lahat ng gawain, ikaw mismo. Marketing, operations, inventory, at customer service. Nakakapagod at minsan overwhelming. Diba? So good news kasi meron tayong self-employed. Ito talaga, na-invite siya. 'Di ba? May computer shop siya dati, 'di ba? Computer shop ang trabaho, ang negosyo niya. 'Yun. So nagpapa-print, yung mga estudyante doon nagpapa-type, nagpapa-encode 'yun. So nung nakita niya yung digital biz, sinara niya yung computer shop at binenta niya para makasimula sa digital biz. Yan. So ngayon, he is part of Millionaires Club. So ang name niya ay Mentor Christian Brian Tultog. Yan. So drivers, riders, mga Grab rider, mga Food Panda rider, di ba? Kapag gusto mong magpa-deliver ng pagkain, hindi ka na umalis ng bahay, nandyan po sila. So anong problem? Hindi fix ang kita, laging exposed sa panganib, pagod sa oras, sa habang oras sa kalsada, 'di ba? Imagine mo yung makakatulog ka habang nagda-drive.
'Diba? So, ito po, good news kasi ito isa sa mga mentors natin, dating rider ng Joyride, 'di ba? Ngayon, Millionaires Club sa ating community. So, nakakatuwa. Yan, medical representative, pressure sa sales quota, pagod sa field work at travel, limited time for personal life. Exactly. So, ito po ang nangyari. Ito si Mentor Jeremy Owen, dating medrep. Ngayon, Millionaires Club sa ating community at nakapunta po siya sa Hong Kong Disneyland. Di ba? Yan, nakakatuwa kasi ang daming binabagong buhay ng digital business. Ito pa, physical therapist. Di ba? So, para to sa mga may problema sa muscle, sa nerves, 'di ba, sa buto, tinutulungan tayong maglakad, 'di ba, tinutulungan tayong magalaw yung ating mga katawan. Ayan. So, eto po, mababa ang sweldo kumpara sa effort, physical at emotional na pagod, limitadong career growth sa ibang lugar. Ayan. So, eto po, guess what? Si Mentor Mylene Evgani is a physical therapist by profession. Diba? So, pero hindi niya na yung ginawa at nag-full-time siya dito sa ating company. And guess what? She is one of the multi-millionaires. May house and lot po siyang worth 50 million. Maraming kotse. Talagang she is one of the multi-millionaires dito sa business. And nakakatawa na grabe po yung support nila sa atin. Yan. And engineer, di ba? So, ang grabe yung pinag-aralan ng engineer. Mag-board exam ka at magaling ka sa math, di ba? Ang mga problema, high workload, tight deadline, undervalued sa sweldo, work-life imbalance, 'di ba? Parating nasa site, walang time sa family, and syempre nandyan yung alak, yung parating nakikibanding sa mga trabahador, mga ganyan. So ito po si Mentor Carlo Benaventura, di ba? So dating engineer, actually engineer pa rin naman siya ngayon, pero nag-full-time na po siya sa ating company. And she is one of the multi-millionaires din. Alam niyo bang may Maserati po ito and meron po siyang bahay na building, 5 floors ang kanyang bahay. Diba? Ayan. Tapos mga lawyer, ayan. Siyempre, mga lawyer, dapat matalino ka, magaling ka sa law, 'di ba? Tapos grabe yung board exam na dapat mong ipasa, 'di ba? So anong problema? Stress at mental burnout, grabe ang profession sa legal, grabe ang pressure sa legal profession, time freedom at work-life balance, income stability at client dependent, 'di ba? Pag wala kang client, wala kang kita. So anong meron? Guess what? Attorney Drew Magturo, one of our top leaders dito sa ating community. He is a lawyer by profession. Ang asawa niya ay isang judge. O, di ba? Pareho po sila nandito sa ating community. Imagine mo yan, ha? Very professional people pero nandito po sa ating community. And Mentor Drew Magturo is a Millionaires Club and also a car achiever. Yan, nakakatawa. Also, doctors, alam niyo naman, di ba? Paano yung mga doktor na alam mo nakasalalay yung buhay natin sa kanila and syempre ang daming pinag-aralan, ang daming inaral para maging doktor, may board exam, 'di ba? At kung ano-ano pa. Anong problema ng mga doktor? Pagod sa haba ng duty at kulang sa tulog, mental at emotional burnout, delayed financial reward, 'di ba? So every day humaharap sa critical cases, life and death situations at grieving families, mabigat sa puso at sa isip, lalo na kung hindi agad gumagaling ang pasyente. Tama. So guess what? Good news dahil meron tayong doktor, di ba? Na talagang, pinatunayan na kaya mong gawin tong digital business. This is our owner, our company owner, Dr. Eduardo Cabantog, Dr. by profession, pero doktor pa rin naman siya, pero siya po yung nagmamanage ng ating company, di ba? So, ilang beses na po siya naging top direct selling CEO in the world. And syempre sa mga nandito, makikita niyo siyang personal sa ating anniversary on July 21. Okay? So, nakakatuwa kasi all walks of life, different backgrounds, ay pinag-aralan o wala, professional ko o hindi, pwedeng-pwede ka dito sa digital business. Okay? And bakit maganda ang digital business sa mga OFW at iba't ibang trabaho? Number one, pwede kahit saan, kahit kailan. Hindi mo kailangan ng opisina o tindahan. Basta may internet, pwede ka nang kumita kahit nasa dorm, trabaho o rest day. Number two, extra income while working abroad. Kahit may trabaho ka na abroad, pwede mo itong gawing side hustle para dagdag kita sa pamilya o pang-ipon. Okay, number three,
handa sa pag-uwi sa Pilipinas. Hindi habang buhay OFW. OFW is not a lifetime job. Maganda itong long-term plan para pag uwi mo, may business ka nang aasikasuhin. Tama. Kasi usually, ang problema ng mga OFW, pag umuwi ng Pilipinas, tigil ang income. Walang sahod. Pero kung umuwi ka ng Pilipinas, tapos meron kang negosyo ginagawa mo na habang nasa abroad ka, very nice kasi gagawin mo na lang siya, ipagpapatuloy mo na lang siya. Yun, number 4, time and location freedom. Walang boss, walang oras na kailangan sundin. Ikaw ang may control sa oras mo at kung kailan mo gusto magtrabaho. Number 5, hindi kailangan ng malaking puhunan. Pwedeng magsimula sa maliit at walang kailangan na physical store. Mas cost-effective kumpara sa traditional business. 'Di ba? So, hindi mo kailangan ng milyon na puhunan para magsimula. Yun, number 6, skills-based, hindi age-based. Walang edad sa digital business. Basta willing kang matuto, pwede kang magsimula kahit first time mo pala. Number 7, nakakatulong sa personal growth. Natututo ka sa marketing, communication, sales, at leadership. Hindi lang income ang dadagdag, pati confidence at mindset. 'Di ba? Parati namin sinasabi sa mga leaders na dapat ang unahin mong ayusin is yung mindset mo. Kasi pag maayos ang mindset mo, lahat ng skills matututunan mo. Okay? Number 8, opportunity to help family back home. Habang kumikita ka, mas marami kang natutulungan sa pamilya, tuition, bahay, pang negosyo, etc. Okay, and also if you are sharing the digital business, you are also giving way, di ba? You are also helping other people na magkaroon din ng sariling income. Di ba? And number 9, pwedeng i-share sa iba. Pwede mo itong gawin kasama ang asawa, kapatid, anak, o kaibigan. Mas masarap kapag sama-samang umaangat. Exactly. Sabi nga, success is good alone, but it's much better when you have your friends or pag mas marami kayong umaasenso. Okay? Number 10, possible passive income in the future. Kapag na-set up na ng maayos, pwede mo nang kumita kahit natutulog ka dahil may system ang digital business. Yes, this is called leverage. So napaka-importante nito kasi may intindihan mo kung bakit. Paano ba kikita habang natutulog? Paano ba kikita habang nagpapahinga? Paano ba kikita habang nagta-travel? So, ang tawag doon ay leverage. Okay? Mas maintindihan mo siya kapag kinausap mo yung coach mo o yung nag-invite sa'yo nito para mas mabigyan ka ng mas maraming detalye how to start in digital business. Okay? So, I think I'm done. So, nakakatuwa kasi ang daming iba't ibang profesyon, iba't ibang trabaho. Alam mo yon, graduate ka man o drop out ka, housewife ka, 'di ba? Nasa opisina ka, o kung nasaan ka man, engineer ka, doktor ka, kung ano, name it all. Nandito 'yan lahat sa digital business. Hindi mo kailangan magka-diploma or kung fresh graduate ka, hindi mo kailangan ng experience para makapag-start ka sa digital business. Ang importante, willing kang matuto, okay? Willing kang magpa-guide, willing kang matuto, and syempre may internet and cellphone ka. Napaka-importante niyan. And may Facebook account ka. Okay? Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, or kung ano-ano pa, pwede mo yan magamit dito. Alright? So I hope marami kayong natutunan sa ating training session ngayon. So back to you, Coach MJ.